Tandaan nyo po, ang taong may pinaglalaban para sa bayan, kahit sa inyo, hindi kami matatakot. Pinoproteksyonan natin dito ngayon ang freedom of speech. Dahil ang freedom of speech po, yan po ang thermometer ng demokrasya. Walang natatakot dito. Nagsasalita kami para sa Pilipino. Napanood namin ang parts ng hearing ngayong umaga at nakakatakot yung pagka-arrogante ng mga kongresistang ito. Nilang gawin sa amin, gagawin din nila yan sa inyo. Ma'am Joey, ano po masasabi mo doon sa sinabi ni Abante sa Toadcom po ngayon? Kanina. Pinag-isipan namin tong action na to, hindi to random. Alam nyo, kaming mga political content creator na aligned sa politics ni PRRD, we are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong manaig dito sa Pilipinas, yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalas-ubas ng mga Pilipino. Ayaw namin na tinatapakan yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. And we are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi ako pupunta doon sa lugar niya kung saan babalasubasin niya ako. Bakit? Na hindi ako makakasagot? And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no. Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino, flood control na hindi nyo ma-account ng maayos, perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. And so, you know, I implore lahat ng mga Pilipino, let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Representatives, this 19th Congress, how abusive they are. Every single Filipino should know na binabalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga puta. Ako si John Abenis, vlogger ng Cebu. Maliit lang ako na vlogger. Bakit andito ako? Dahil gusto nilang patahimikin ang boses ng maliliit na vlogger, ang boses ng bayan. Bakit kami tinatarget? Ang daming magnanakaw, ang daming mga adik, mga krimen. Bakit ang tao nagsasalita na ayaw ng korupsyon? Ang HOR natin ngayon, hindi na yan legislative body na purpose ng mga tao na gumawa ng batas. They are already weaponized to silence us. Look at HOR, look at the congressman. Anong meron? Komunista, mga terorista, mga criminal, convicted criminal. Bakit kami ang tutuliksain kung meron ng convicted criminal, meron ng klaro na mga terorista, mga komunista sa loob ng HOR? So, nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno wala ng demokrasya. Ang ating karapatang magsalita, yun na ang last line of defense. Ang 40 na target nila is not the 40. That is to intimidate every Filipino na nagagalit. I am not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Yes. Mga pisting, mga pagkamugnaong, abot na po, eleksyon na naman. Pira ninyo, pamili ng boto ng bayan, naghirap na yung bayan. Walang niya kayo, mga puto ninyo. Ikaw lang, alam nyo, andito ako dahil nagkaisa yung mga vlogger. Pero handa akong makulong
Kung kailangan nilang patayin ako, patayin nila ako. Dahil everyday depressing na nakikita natin dito sa Pilipinas, puro addict, puro magnanakaw. Yung ating 6.3 million nanakawan nila. Ang last na respectable ngayon na department nasa Supreme Court. Yes. The legislative department is already weaponized against the Filipino people. Ang executive department are all cowards and lahat magnanakaw. Marami dyan siguro nananahimik lang. Pero pag natahimik ang mga vloggers, ang mga individual na tulad ko, walang pag-asa ang Pilipinas. Hindi natin to laban. Laban ito ng mga anak natin at mga apo natin. Hindi tayo atras. Pwede nilang patayin yung 40 na pero hindi tayo mapapatahimik. Darating ang panahon, pupunta kami sa Congress at hindi lang 40. Yung mga followers ng 40 na vloggers, pupunta kami dyan. Darating tayo dyan. Galit ang mga taong Pilipino sa mga kaipokituan, mga magnanakaw na isuar. Huwag natin iboto lahat ng sumusuporta sa administration na to. Huwag nating iboto. Yun ang kinatakutan nila, kaya patatahimikin nila tayo. Yun ang mensahe ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Bisaya. I from Cebu. Thank you. Respect na lang kay Abante, ma'am. Respect mo na lang kay Abante. Ang mensahe niyo po kay Abante. Abante, ma'am. Ano? Hindi ako, sabi niyo sa akin, hindi na. Ano problema niyo sa nanay ko? Oo, tama. Ano problema niyo sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching Benny Abante. We've seen you perform sa Quadro, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, that's, di ba? Anong sabihin ko sa'yo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses! And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. That is a one way of dictatorship. Si Sir, Sige. Okay. To be very honest with you all, I have not received any invitation from the House of Representatives. So, there is no due process. And I would say that this is really a targeted harassment because if you look at the number and the types of people or vloggers, social media influencers that they have invited, most of them are, pro-Duterte voices. I think there is no resource person they invited coming from the different sides of the political spectrums. Walang tinatawag sa kakamping side or sa loyalist side or sa Marcos apologist side. You know what I mean? So it's really a targeted harassment. And also, the fact that they have not given me due process by sending me a formal invitation, it's already an attack to my constitutionally protected right. Because there is no formal notice, tapos na-shot na lang ako. I was informed by a friend na my name is included. May PR na sila, pinost ng Philippine Daily Inquirer. And also, they have invited the wrong people. Because if they really are fighting fake news, then they should invite those who are knowledgeable about fake news peddling. Hindi yung mga people who are only writing their opinions. So, by that alone, they have not laid down the parameters na what constitutes fake news and what are the standards of what can be considered fake news. So, is writing opinion a fake news now? Is airing your sentiments, your frustrations of the government a fake news now? So, it's again an attack to our constitutionally protected rights to free speech. So our
Congress, especially the ones being headed by Dan Fernandez now, is not doing their job. They are doing this for their personal gains. And to Dan Fernandez, I think he should go back and study constitutional law because I think he is uninformed, misinformed, and disinformed about everything. So dapat siya ang pinaiimbestigahan about fake news kasi wala siyang alam. Yan lang. Yun. Dr. Mata po. Dr. Mata po. Kasi eleksyon na. Tanong, ano nangyayari? Eleksyon na kasi. Nararamdaman nila yung power ng social media na against sa kanila. Pero hindi namin ginawa yun. Sila ang gumawa nun. Nag-react lang yung masa, yung mga tao. Ayaw ng tao yung ginagawa nila. So, hindi kami nag-usap-usap, siraan natin. Hindi nag-react lang ang tao na hindi sila satisfied. Ngayon, ito ang plot twist. Parang galing dito, tsaka dito pinagdugtong. Kami, vloggers. Ito topic ng Pogod sa West Philippine Sea. Ang layo! Ngayon, kinumbine. Ang Pogod daw ang nag-funding sa amin para daw siraan. Plot twist. And ang hirap kami, ha? Ang hirap paniwalaan. So, kaya ayan. Nandito ako, may mga pasyente akong may sakit, may dengue, iniwang ko. Kasi gusto ko ipaglaban yung karapatan ko na hindi pwedeng ganunin dahil wala pong masilip sa akin na fake news po. So, pinoproteksyonan natin dito ngayon ang freedom of speech dahil ang freedom of speech po, yan po ang thermometer ng demokrasya. Kung walang freedom of speech, pangit na ang demokrasya ng Pilipinas. So, wag po itong i-allow, wag po dapat itong tuloy para hindi matakot ang mga tao na magsalita. Yes. Kasi ano? Because the troops are set as well. Dapat maging makabayan din sila. Thank you po. Personal politika na yan. Politika na ginagawa. Politika na yun. Larong politika na. Pero ang layo naman yung reasoning. Dalawang polls pinagkabit. Nakakatawa na yun. Walang maniniwala sa ganon. Connected. Magandang hapon, magandang tanghali sa inyo. Nandito tayo para questionin yung motibo nitong House of Representatives. Unang-una, bakit kami pinagpipintanan na tumatanggap ng pera galing sa mga drug lord, sa narko sinasabi, at gano'n din sa mga pogo. Ang tanong lang naman simple, di ba? Sino ba ang mga nagbago ang buhay? Diba? Sino yung mga naka-bulletproof ngayon? Sino yung mga nagsusuot ng mga milyong-milyong halaga ng alahas? Sino yung mga nagsusuot ng mamahaling mga accessories? Mga bag, sapatos, sinturon, damit. Diba? Kung ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, nagseserbisyo ka, dapat marunong kang mahiya, di ba? Kami ang pinagbibintangan na tumatanggap doon sa mga sindikato. Hindi kaya kayo, yung sinasabi ninyong kami ay tagapagtanggol ng mga narko at saka ng mga pogo, hindi kaya kayo ang mga narco-politician? Diba? Tignan ninyo yung mga sarili nyo. Tignan ninyo kung ano yung binibintang nyo sa amin, kayo yan. Diba? Nagtatago kayo sa power ng lehislatura. Kung meron kayong ebidensya laban sa amin, bakit hindi kayo mag-file ng kaso? Para yan ay masagot namin. Ano ang motibo ninyo? Gusto nyong ipakulong kaming lahat? Gusto nyong ipakulong kami hanggang matapos ang eleksyon. Bakit? Para hindi namin mailantad ang mga kapulukang ginagawa ninyo, ang mga pag-aabuso na ginagawa ninyo sa inyong tungkulin, yung mga pagdanakaw ninyo. Kaya kami nandito para questionin itong mga ginagawa ninyo, kung ano yung motibo ninyo
Ha? Kaya kami nandito. Akala ninyo, basta-basta kami kakagat sa mga inilatag yung pain. Ha? Yung inilatag yung lambat, walang silbi. Ha? Walang silbi. Nagpauto na naman kayo. Akala nyo maiisahan nyo ang mga vloggers. Akala nyo ang mga vloggers kapareho nyong syunga. Yun po. Thank you. Old school! Old school! Old school! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga, nagulat ako bakit ako nakasama dito. Pero sabi nga natin, Huwag ka na magulat. hindi tayo tatahimik sa mga kupal na to. Hindi kami natatakot kaya hindi kami sumipot. Ginamit lang namin yung utak namin dahil hindi nyo kayang linlangin ang mga may totoong pakay sa tunay na magandang mangyayari sa Pilipinas. Hindi kami maging tau-tauhan nyo dyan at hindi rin kami papayag na putang ina gawin nyo kami, bubulihin nyo lang kami dyan for yes or no. Pero alam naman namin ang tunay nyong pakay lang, contempt kami hanggang matapos ang eleksyon. Wala kayong ibang gagawin dyan. Hindi kami pwede magpaliwanag. Tapos sinasabi nyo kanina, natatakot kami. Hindi po kami natatakot sa inyo. Ang kinakatakutan namin, yung hindi namin maibigay, yung side namin pag tinatanong nyo kami. Dahil lahat na lang ng tinatanong nyo, walang karapatang sumagot sa inyo. Tandaan nyo po, ang taong may pinaglalaban para sa bayan, kahit sa inyo, hindi kami matatakot. Yan ang tunay na laban. Yan ang gusto naming ipamana sa mga kabataan, sa mga anak namin, sa apo namin. Kung hindi nyo kami kayang bigyan ng respeto, kami, rumirespeto pa rin kami sa inyo, pero hindi na, tapos na. Pinutol nyo na yung maikling sinulid na nagbibigti sa atin. Pero sasabihin ko lang sa inyo po, hindi kami susuko, hindi kami luluhod sa inyo. Ilalaban namin kung ano ang kailangang ilaban para sa bayan natin. Postada! Postada! Hindi naman po kami kriminal, hindi po kami gumawa ng masama. Sinasabi lang po namin yung totoo, even if it is inconvenient for those who are in power. Itong ginawa nila, gusto nila kaming pigilan. That is unconstitutional prior restraint on our freedom of speech, expression, and of the press. So kaya dumulog kami sa Korte Suprema para tingnan itong investigation na to. Because that is not fair to us. Kung nagawa nila ito sa amin, paano na kaya kayo? At nagawa rin kay Colonel Rialdo. Yes. Kaya po, obserbaran niyo po kung kami pupunta doon sa hearing. Obserbaran po ninyo kung paano nila kami i-treat. Like if they will give us their respect or if they will dignify us, makikita po ninyo yan. Kung kaya nilang gawin yan sa amin, gagawin din nila yan sa inyo. And it's time for us to rise together. Ito yung panahon na lumaban tayo dahil wala nang mawawala sa ating lahat. Kukunin nila lahat. They will not stop. They will drag us all dahil hindi nila kayang sagutin ang katotohanan sinasabi namin. Wala pong nagsuporta sa amin kundi sarili lamang namin. And because of what? Wala naman nagsuporta sa amin. Walang, they label us as supported by Cobos and drugs. That's very libelous. Pwede namin kayo kasuhan anywhere in the Philippines. 40 kami. We can file it anywhere in the Philippines. Ito si Dan Fernandez. Dan, mag-ingat ka. Because itong 40 na ito, palaban to. And we will not succumb. Kaya nga, sabi ko sa amin, we're the magnificent 40 against the two despicable Marcoses and their minions. Pero kasama nyo kami, sir. Thank you. Kasama lang ba kayo Kailangan dyan sa namin ang laban ninyo? suporta ng bawat Pilipino. The truth shall set us free. Yes, kailangan namin ang suporta ng bawat Pilipino. Yes. Kayo, kami, we will Tayong lahat, lalaban dyan. victory together. The truth shall set us free. Sis Joey. Ano naman sis Joey? Sige. Ma'am Joey, ano po masasabi mo doon sa sinabi ni... Sa panawagan natin na magkaroon tayo ng pantay na pamamakayag. At saka hindi po kami mga fake news. Nakikita niyo naman po yung aming mga posts. At may mukha ko kami, nagsasalita ko kami, hindi rin kami trolls. So ilalaban mo natin yung karapatang pagtao natin upang tayo lahat, hindi lang mo kami bilang mamamayang Pilipino na ipaglaban kung ano yung dapat at nararapat para sa ating bansa. Yun lang po. God bless everyone. Magdasal po tayo para magkaroon tayong mabuti na mga leader, honest,
Hindi ho natin kailangan ng lumang mga politician na hindi kaya ipagtanggol ang kapakanan ng ating bayan at mamamayang Pilipino. Thank you. I am not voicing my opinion. I am representing the voice of the Filipino. Yes. Mga pisting niya Yes. mga pagkamugnaong. Bot na po, eleksyon na naman. Pira ninyo pamili ng boto ng bayan. Naghirap na yung bayan. Mga walang niya mga putang Lahat araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga nilang lahat. Napakatinding po. Iatay silang animal, buwangan nila. Los-los nila. What the fuck?